Alright, so naglalayag na tayo papuntang West Philippine Sea with the program na atin ito, West Philippine Sea, atin ito. Kasama natin yung mga iba't ibang grupo ng mga fishermen na naapektado sa bubuli ng Chinese Coast Guard. So pupunta sila dito para magbigay ng mga relief goods. So this is a humanitarian voyage at pero as of now sa kasalukuyan meron ng mga Chinese vessels or Chinese militia, Chinese Coast Guard na nag-aantay ngayon malapit sa exclusive economic zone. So ang plan dito is makarating yung grupo hanggang exclusive economic zone, pero ngayon hindi pa natin alam kung ano magiging naghihintay sa para sa atin once na nakarating tayo sa gitna ng dagat. Hoping for the best. So ayun, napakadami nating kasama dito ng mga mangingisda. Sa harapan makikita nyo yung mga nagko-convoy sa atin na grupo, at meron din tong communication with the Philippine Coast Guard. So kanina kung nakita nyo, binisita tayo ng Philippine Coast Guard just to make sure na meron tayong safety. So yun. So ayan, dito tayo, sinalubong tayo ng Philippine Coast Guard dito sa may gitna ng dagat. At nakapalibot ngayon yung mga mangingisda natin. Ayan sila lahat. Tapos sa inyo mga kasama rin natin sa kabilang barko doon,
kabilang fishing boat doon. Ayan. So at this point dito wala nang signal dito. At dito tayo sinalubong ng Philippine Coast Guard. So ayan, nag-iikot-ikot ngayon yung mga natin, mga kasamang mga mangingisda na kasama natin all the way kanina magmula sa biyahe. So as of now, may mga dalawa or 3 oras na rin kami bumabiyahe sa katubigan. Alright, so far peaceful pa yung scenario natin ngayon. Wala pang nagugulo na mga Chinese vessels. Wala pa tayo nakakasalubong na mga ganon. At medyo kalmado pa ang situation. Kaya okay pa. At yan, paikot-ikot lang yung mga kasama natin, mga mangingisda. So dito na nga, naglagay na nga ng mga buya dito sa gitna ng West Philippine Sea. At ayan, nakikita nyo sa likodan ko, andyan nilagay yung buya na nakasulat is yung atin ito, West Philippine Sea. So doon nakalagay yung slogan na yun sa buya na yun, para makita daw ito ng mga Chinese vessels na mga tumupunta dito, for them to be informed ba, kumbaga, parang ganun. So ayan. Chinese Coast Guard. Sinusundan kami ngayon, tinitail kami. Nasa may left side lang namin yung Chinese Coast Guard. Pagka hinarap ko sa inyo yung
camera dito, ayan, makikita nyo sa hindi kalayuan, medyo malapit lang sa amin yung Chinese Coast Guard. Right there. So, wala pang ano, pero bigla na lang silang sumulpot, tapos sinalubong nila kami, then all of a sudden, andyan na, binubuntatan na tayo ng Chinese Coast Guard. Okay, so at this moment, it's around 6:51 AM na. Kanina at approximately mga 5:30 AM, we're still 50 miles away from the Scarborough Shoal na contested area na laging pinupunta ng mga mangingisda natin na iniipit yung ng Chinese Coast Guard. Dito pa lang sinalubong na kami or inikutan na kami kaagad ng Chinese Coast Guard. Medyo malapit sila kanina nung umikot sila. Makikita nyo sa video natin, which is very alarming kasi sobrang layo pa natin kung saan yung kino-contest nila, and this area is still closer to the exclusive economic zone ng Philippines. So hanggang ngayon nandito pa rin sila, paikot-ikot lang sila sa medyo distance na sila. And even though meron din tayong Philippine Coast Guard na nakabantay, andyan lang yung Chinese Coast Guard, paikot-ikot lang sila sa medyo malayo. At this moment, hindi ko na siya masyadong mapansin. Pero kanina, talagang sobrang lapit nila, talagang dinikitan nila tayo ulit. And yesterday, nung una kaming sinalubong ng Chinese Coast Guard, talagang nilapitan nila kami at that area talagang nasa Philippine waterways pa tayo. So, ganun sila kalakas ng loob na pasukin yung area natin. Okay, so right now, nasa likuran ko ulit namin yung Chinese Coast Guard. Ewan kung makikita sa camera. So, banda rito, nandito sila ulit. Lumapit, ayan pala, kita na. Malapit na naman sila sa vicinity namin. So kanina, ganyan din sila mas malapit, pero mas malapit sila kanina. At as of now, bumalik ulit sila. Nawala sila kanina tapos sumikot lang sila. Ngayon, nandito ulit sila sa may likuran namin. Nagmamatsyag lang sila, binabantayan lang nila kami. Even though na sabi ng kapitan is we're still 50 miles away from the Scarborough Shoal. So it's now 10:30 ng tanghali. Ang situation ngayon, hindi na kami makakadiretso ng Bajo de Masinloc because anyway, hindi na kami pala diretso ng Bajo de Masinloc dahil yung mga Filipino fishermen na nandoon na nangingisda ay pinaalis na ng Coast Guard ng China. So ang mangyayari ngayon is antay namin sila dito na magbibigay ng mga supplies. Pero as of the moment, dumadami ngayon yung presence ng Chinese Coast Guard, and ngayon may dumating na rin na Chinese Navy warship. So dumating, may dalawa ng Navy Coast Guard dito. Tapos sa malayo, sa bandang likuran ng Philippine Coast Guard, merong isang Chinese warship na sobrang laki. At yung dito sa may bandang harapan ko, nandito naman umiikot yung isa pang Chinese Coast Guard na medyo mas malaki-laki ng konti sa unang dumating. So ito bago to, tsaka yung meron sa malayo na may sumulpot na lang na Chinese warship. So ito, talagang pinalilibutan nila kami dito. Iba't ibang mga Chinese ship vessels o warships kasama ng Coast Guard. So kanina, nung una Coast Guard lang, ngayon meron ng warship. Bante kamay! Pako yan, diesel pa yan, isang container yan. Isang starting na yan.
Barangay Pagkatakas. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos! Anong ginagawa mo? Mag-isa ka lang? Isda po! Hindi, anong klaseng pangisda? Kawil! Kawil. Ah, pana. Hindi, kawil po yan, kawil. Ah, kala ko pana. May huli ka na? Patingin. Ilang kuler na? Ilang kilo Labas mo yung isda. Ano? Panyera? Tatlong panyera. Patingin nga, labas mo lang. Una lang natin yung picture. Galonggong. Alright, what's up guys? Post-editing Eugene here. So, hindi na ako nakapag-record after that kasi medyo pagod na rin kami during that time at since 3 araw na kami walang tulog sa dagat. So, medyo pagod na talaga. Sobrang burnout na. Kaya hindi na ako nakapag-record. Anyway, what actually happened in the end kasi hindi na kami nakadiretso ng Baho de Masinloc or Scarborough Shoal kasi before pa lang nung voyage na yun, pinaalis na yung mga mangingisda natin na nagpupunta sa Scarborough Shoal. So pinaalis na sila kagad ng Chinese Coast Guard doon. Tinaboy na sila. So wala nang natirang mangingisda doon. Thankfully, buti na lang meron na una na group ng mangingisda na nauna kasama ng Akbayan Party List or nung atin ito. Nauna sila magdiretso doon para mamigay at mag-distribute ng food packs and fuel and necessary needs para sa mga mangingisda natin doon sa Baho de Masinloc. So, yon, naging successful naman yung mission na i-distribute yung mga kailangan i-distribute. At ang nakakalungkot lang doon kasi nakita natin kung paano mangharas at mang-intimidate yung China sa ating mga Pilipino inside our own exclusive economic zone. So, yung palang papunta pa lang ng trip pa lang, yung hindi pa umabot ng 3rd day, meron na kagad sumalubong sa amin na Chinese Coast Guard. At that time, when I asked the captain of the fishing boat is wala pa tayong ganong kalayo sa Pampang galing Masinloc. So napakalapit pa nung area na yon papunta sa ating sariling land na mismo. So ganun kalapit yung nararating or yung pilit na pinupunta ng Chinese Coast Guard sa ating territories. So nakakabahala lang kasi imagine mo ganun kalakas ang loob nila. At doon bago pa lang kami makarating ng Baho de Masinloc, napakalayo pa lang, binantayan na nila kami at naglabasan na yung mga And then all throughout the trip, nandun lang sila nakasunod, binabantayan, they're trying intimidation tactics. Hanggang sa pabalik na kami, pauwi na kami ng group, nandun pa rin sila nakasunod. And I think it's until 6:30 PM, bago magdilim, nakasunod sila. Kitang-kita mo sila kung gaano sila. Medyo nung bandang huli na lang, nung malapit-lapit na kami makabalik ng Subic, medyo malayo na sila. Pero kita mo pa rin sila. So, doon pa lang maano mo na, kahit na malapit na talaga sa mismong lugar natin, sa teritoryo ng Pilipinas, talagang nandoon yung Chinese Coast Guard, nang i-intimidate pa rin sila. So, yun lang guys. I hope you guys found this video eye-opening, and whatever your comments or your thoughts with this issue sa West Philippine Sea, I want to hear your comments down below. If you are new here in the channel, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell, and I'll see you guys on the next video.